National Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:00 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sa balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamto, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Adlaw kita sa Miyerkules, September 17, 2025. Ako ang inyong makaupod, Hope Trichante, kagining Balita Sosyal. Sining adlaw sa Miyerkules mga kaabyanan, pila ka mga topiko ngaton nga pagapatpaton diri sa programa. Ibaloon naton mga kaabyanan kay sa karon, no, as we speak, ongoing ang pagbaligyan na isang benteng bigas, no, sa banwa sang San Jose de Buenavista sa probinsya sang Antique. Ibaloon naton ang update diri mga kaabyanan, pinaagi, no, sa kay Sir Sunny Guangco, ang Department of Agriculture Western Visayas Agricultural Program Coordinating Officer sa probinsya sang Antique. Baloon naton kung sino bala pwede maka-avail sang 20 pesos per kilo nga bugas nga ginabaligya sa karon, no, sa NFA San Jose de Buenavista. Pila bala ka kilo ang sarang mabakal sang mga benepisyaryo sang sining benteng bigas meron na program sang administrasyon. Ibaloon man naton kung aside sa mga farmers, kay initially sa announcement, farmers, no, ang maka-avail sang sining benteng bigas dira sa San Jose de Buenavista. So ibaloon naton pwede bala ini ma-avail sa iban pa nga mga marginalized groups, no, mga sa sektor sang mga kauturan naton, yung mga PWD, no, pwede ayan maka-avail ang aton yung mga fisher folk, no. Ang aton naman yang mga mamumugon, available bala ini para sa ila, i-check naton later ina, pinaagi, no, kay Sir Sunny Guangco, ang Agricultural Program Coordinating Officer sa probinsya sang Antique. Pilaayhan ka kilo ang pwede mabakal, no? Kaya kung madumduman sa handog ng Pangulo, 10 kilos, no, per beneficiary ang pwede mabakal sa benteng bigas meron na program sa kadiwa ng Pangulo. So this time baloon naton pilaayhan ang limit kung may ara gid man, no, sa pagbakal sining 20 pesos per kilo nga bugas. So bantayan ni na mga kaabyanan kay makaupod naton si Sir Sunny Guangco, no, live via phone patch. And also mga kaabyanan, bangod sang pag-ulan-ulan diri sa Western Visayas, may pila ka mga areas, no, nga ginbaha diri sa probinsya sang Iloilo. May mga reports kita nga may mga ginbaha nga mga lugar
even sa Iloilo City, no, sa post ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, may 6 ka barangay nga ginbaha sa Iloilo City. So, apektado mga kaabyanan, hindi lang isa ka area, no, diri sa region, but the entire region nakabatsyag sang pag-ulan-ulan dala sining habagat man, no. So before naton i-check ang update, no, sa province of Iloilo, no, ang kaimtangan sa probinsya sang Iloilo, i-check man naton later ang lakat sang panahon kag paano bala ini makaapekto sa bilog nga Western Visayas pinaagi sa aton nga Pag-asa Iloilo. And having said that mga kaabyanan, i-check ba naton si Sir Heman Saraza later, no, ang hepe sang Operation Center sang PDRRMO Iloilo, ay i-check naton may mga ginbaha bala sa probinsya sang Iloilo, ano ayhan nga mga kabanwahanan, ano ayhan nga mga kabaranggayan ang apektado subong sa probinsya sang Iloilo. So bantayan man, no, live man karon, no, via phone patch si Sir Heman Saraza, ang hepe sang Operation Center. Sa aton yung mga tagpalamati, kaina si DSWD, no, Secretary Win Gatchalian, nangin dinapit sa event, no, sa Kapitolyo Provincial. So later mga kaabyanan, aton man nga pagpatpaton, no, ining pagpadulong sa Iloilo ni DSWD Secretary Win Gatchalian, Rex Gatchalian rather, sa pag-iya nga pagtambong sang launching, no, sang Community Driven Development Day. Pinaagi ina mga kaabyanan sa provincial ordinance nga nag-declare, no, sang ikatatlo nga Miyerkules sa bulan sang Setyembre kada tuig bilang Community Driven Development Day sa Iloilo. And pahayag, no, ni Secretary Rex Gatchalian, ang probinsya sang Iloilo ang 11, again hi-highlight naton ini mga kaabyanan, the first 11 nga local government unit sa pungsod nga may kaugalingon nga CDD Day o kon Community Driven Development Day. So, history naman ini for the province of Iloilo. Kag nangin dinapit gid, no, ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kaupod si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. And sa karon mga kaabyanan, while nagaprograma kita diriya sa Radyo Pilipinas Iloilo, si Secretary Rex Gatchalian magalibot man, no, sa mga pila ko mga proyekto sang DSWD sa probinsya sang Iloilo. So later, no, magapadulong siya sa Banwasang Haniway. Iga-check, no, sang Tiglikom ang mga proyekto nga ginapatuman, no, sang DSWD sang ahensya, no, sa Haniway, Iloilo, ining barangay Kuyot sa Haniway para sa improving access to basic services, no, through managed construction sang hanging footbridge sa Sitio Bulao, no. I-check man na sang Tiglikom later. And also mga kaabyanan, ang barangay Karigangan, no, ang construction sang RCDG Bridge ang padulungan man, no, ni Secretary Rex Gatchalian. So if we still have time later mga kaabyanan, pangayuan naton ina sang report, no, ang pagbisita sa Tiglikom sa mga DOST funded projects sa Banwasang
Haniway. Radyo Pilipinas. I-check natin mga kaabyanan ang lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Before naton mga kaabyanan pangayuan no sang situation report ang aton nga operation center sa probinsya sang Iloilo bangod sining pag-ulan-ulan no hibaluon nanay naton ang lakat sang panahon sa Western Visayas. So makaupod naton subong no live sa piyak nga linya ang aton nga Pag-asa Iloilo pinaagi kay Sir Jeff Patrick Makiling. Sir, maayong hapon. Pero mayroon ng hapon ito, dahil sa update sa sumunod na Wednesday, September 17, 2025. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 7 naton, ang sentro sa tropical pressure nga si Mirasol, para sa vicinity kang Alfonso Vista, Ifugao, na makasustain ito sa nga 55 km per hour na sa sentro, habang banda sa kalabot 90 km per hour. Hanggang din siya pa northwestward at 15 km per hour. Para dahil sa iya nga capacity outlook, tinalang natin nga ang mahulag ini siya pa northwestward within the next 12 hours and will be traversing sa northern Luzon. Hanggang magkuha man ini sa ating Parga region by tomorrow morning or afternoon. Southwest Luzon ay nag-aabay sa southern Luzon and the western section of Visayas and Mindanao. Meanwhile, dali sa western Visayas, maging magalaw na kanaitan, kami dapat sa katugang kagulan pangilas ang panagaw to gasiling sa Southwest Luzon. Mahirap ang pagpasalamat sa direksyon ng bagatan ng tandang para bagatan para sa hanap ng sa Western Visayas. Baka na itong pagpasalamat din para sa mga balag na pagdiri sa pagkatibakan. Forecast ng temperature natin sa 5 degrees 31 degrees Celsius. Nalagabot lang 5:30 a.m. ginasang aga. Kamagatulad din siya 5:30 p.m. karang sa gabi. Kung mga dito sa update sa rin sa station, mga sugat pa kayo natin. Salamat. Sir Jeff, no, gusto lang naton i-confirm nga apektado ayhan ng aton nga mga baybayon diri sa Western Visayas. May gale warning, no, nga ginpag-ayhan ng Pag-asa. Sa tubong mong wala ito hindi ng pataas kaya gale warning diri sa ating kadagatan sa Western Visayas. Sir, i-confirm ko lang, no, ang Bagyo Subong nga ara sa Philippine Area of Responsibility ang ika-13 na nga bagyo sa pungsod Pilipinas. Ayon sa balita sa buong kinalanta natin na si Mirasol, amo na siya ang wagyo natin ika-13 na wagyo natin sa subong natin ay hinay. Until when ayhan, Sir, no? Do ano ka lawig ayhan ang batsyag naton sang malain nga tiyempo tugas sining habagat nga gin-enhance no ni Bagyong Mirasol? Ayon sa baligin expectation with internet sa following days na possibly maka-experience na makasagyapan sa mga kalangitan and also nagalang ang mga paglalaksalap sa pagbubuan sa ulan dala ini sa ating hangin na habagat as well. Sir, sa base sa monitoring and observation sang Pag-asa, until when ang habagat season diri sa aton sa Western Visayas or sa pungsod Pilipinas? Ay sa baligin expectation ang ating habagat ng season is ang lagan ini siya until sa October or the first month and then expect natin after that maawat ang mga transition sa ating habagat season. Sir, last na lang, no? Imong mapanugyan sa aton yung mga tagpalamati subong. Kaya sa baligin natin sa mga publiko nga magkakatawa kung ang maghabak kita pag maglantaw mga keep update kita sa ating mga advisory sa ginapagawa ang Pag-asa ating mga social media mga social radio stations para maging update kita hanggang mapaanta po ang ating mga publiko hanggang mga ating sa ginapagawa natin. Madamo gid nga salamat, Engineer Jeff Patrick Makiling. Kasama naman sa Radyo Pilipinas.
Dapat yan mga kaabyanan si Engineer Jeff Patrick Makiling sang Pag-asa Iloilo naghatag sa ato no sang pinakaulihi nga lakat sang panahon ang nabatsyagan sa nga kumbaga weather disturbance no nga nabatsyagan sa Western Visayas tugay ni mga kaabyanan sang southwest monsoon o kon habagat nga gin-enhance sining Mirasol no ang ika-13 nga bagyo sa pungsod o kung sa Philippine Area of Responsibility. Subong mga kaabyanan and sa sunod nga mga inadlaw makabatsyag kita sa gihapon sa pag-ulan-ulan sa digman no sa nangin report sa Pag-asa Iloilo. Ang maayo diri no kay wala kita sang gale warning sa mga baybayon sakop sang Western Visayas. Nevertheless no para sa aton nga mga fisher folk nga padulong no sa aton nga mga kalalawran para makapangisda doble ingat kay ti syempre basta malain ang tiyempo mabalod ang aton nga mga kadagatan. So even wala kita sang gale warning, bot silingon pwede makalayag no ang aton even mga magagmay naton nga mga sakayan, still no ang precaution dapat ara gid kay mabalod sa gihapon ang aton nga mga kalalawran kay bangod sining habagat no enhanced habagat tugas sang Mirasol. Ang oras sa Radyo Pilipinas 1:15 sa hapon. Pilipinas Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik ato na nga istoryahan ining pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa San Jose de Buenavista no sa NFA warehouse sa San Jose de Buenavista sa probinsya sang Antique. Makaupod naton later no live via phone patch no ang program coordinator for the province of Antique sa Department of Agriculture Western Visayas si Sir Sunny Guangco. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tela ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or pakunaning. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas 1:18 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And sa sining tinion mga kaabyanan ato na nga istoryahan no ang ining pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas para sa mga mangunguma sa banwasang San Jose de Buenavista no. So sa karon while nagaprograma kita no may ginahiwat man nga pagbaligyaanay
sang 20 pesos per kilo nga bugas sa idalom ina no sang 20 bigas meron na program sang administrasyon. So para maghatag sa aton mga kaabyanan sang dugang nga impormasyon no kag detalye sa regarding sa sining pagbaligyan isang 20 pesos per kilo nga bugas dira sa NFA San Jose de Buenavista, makaupod naton si Sir Sunny Guangco sa Department of Agriculture Western Visayas Agricultural Program Coordinating Officer for the Province of Antique. Sir Sunny, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, attorney, kag good afternoon sa tanan nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas sa bilog nga rehiyon 6. Yes, Sir Sunny, no, sa pinaagi sa imong Facebook post na ibaluan nato no nga may ongoing dira nga pagbaligya no sang 20 pesos per kilo nga bugas no para sa aton nga mga kauturan nga mangunguma sa probinsya sang Antique. Tell us more about this, Sir Sunny. Attorney, bali ang ining na pagbaligya sang bugas as per instruction na bini kahapon lang gid ning instructions from central office nga nag-instruct sa manager sang NFA nga mabaligya sang 20 pesos na bugas subong nga adlaw or until supply last kay may allocation ang province of Antique nga 500 bags na NFA rice. So bali ang pagbaligya sini para lang gid sa aton nga mga mangungumasang humay diri sa probinsya o sa kaiping nga mga kabanwanan sang banwa sang San Jose nga registered rice farmers nga may 2 hektaryas panaog nga ginakaulumahan kag including ang aton nga mga farm workers. Sir Sunny, may limit bala ang pagbakal nila sang bugas dira sa may NFA warehouse sa San Jose de Buenavista? Pila ka kilo ang pwede nila mabakal, Sir Sunny? Ang limit, attorney, is 10 kilos lang per farmer. Pero kung may allowance ang organic farmer, pwede siya kapinsan na magbakal 50 kilos, good for 5 months. Hindi na siya magbalik-balik bakal. Kaya ang allocation mo lang sa per farmer is 10 kilos per month. So, pwede siya kabakal, good for 5 months. Bali 50 kilos, pwede niya mabakal. Pero kung ang representante ang mabakal, alimbawa, ginpadala niya lang sa iya kakilala nga farmer, so, only 10 kilos lang gid ang mabakal. Pero kung personal niya nga siya mismo mabakal nga farmer o kung farm worker, pwede gid siya kabakal sang 50 kilos nga good for 5 months. So, kumbaga, ting banay, pwede matingob, Sir Sunny, no? Ang ilang pagbakal sang 20 pesos per kilo nga bugas to the extent of 10 kilos and more, no? Dira sa may NFA warehouse mo. Yes, tama, attorney. Sir, no, sa aton nga mga tagpalamati, especially mga Antiqueño farmers naton, humay lang gid niya exclusive, no, ang pwede makabakal. So ang aton yung mga corn farmers hindi pa pwede makabakal sa subong dira sa may NFA warehouse. Yes, attorney, only rice farmers and farm workers. First time ba ni sir nga gin-launch dira sa may San Jose de Buenavista? This is first time for the farmers, pero ikatatlo na ni attorney nga gin-launch diri ang 20 pesos una to ligad is para sa mga sa may Anteco, no, sa Antique Electric Cooperative na compound. Ikaduha sa kadiwa ng Pangulo diri sa may Business Park San Jose sang birthday ni President BBM sang September 13. So bali pangatlo na ni. Pero sa side sa naton na farmers kag farm workers, this is for the very first time na naka-avail sila sang 20 pesos na bugas. So very timely mo nini kay damo to ang palay ni farmers subong kay tigalani, pero wala naman siya bugas nga tiliganon. So timely man nini nga makabakal sila sang bugas nga barato ng tag 20 pesos.
Sir, sa aton nga mga farmers dira, anong dapat nila nga dalon good nga maka-avail sila sa 20 pesos per kilo or benting bigas meron na sa may San Jose de Buena Vista? Maayo gid pa man ko attorney. So sa impormasyon sa aton nga mga farmers at farm workers, ginapangapay naton sila nga magdala gid sang ilang ID, open farmers ID, open ang ilang ATM cards, open gitawag namon nga interventions monitoring cards. Kaya mo ina ang ilang ipresenta kay dira makita ang mga impormasyon pareho sa ngalan nila kag ang ilang RSBC reference number. So the same man sa aton nga mga farm workers, pero ang aton nga mga farm workers wala sila farmers ID, open farm workers ID. So madala lang pang ilang hawid claim slip nga gina-issue namon sa ila, kaya dira nakabutan ang RSBSA reference number nila, kag magawad sang sang municipal agriculture office na certification, patunay nga rehistrado sila sa may registry system for basic sectors in agriculture upon RSBSA. Sir Sunny, pila na ihan ang mga nagpadulong naton nga mga farmers dira sa may NFA San Jose? Wala pa gid ako attorney sang exact nga numero, pero siguro mga sobra na siguro subong 100 ang nakapalapit dito kay Giginas, sobra naman 50. So kay sige naman ang abot-abot sang mga farmers kay Lungdo na biya attorney ang Trudlon, ang lugar sa NFA warehouse, sa may barangay San Fernando, San Jose, sa compound sa Camp Fulion. So dira sila nahamtang ang NFA San Jose Antique branch. So that's why medyo maubudlay magsulod ang aton nga mga farmers kag farm workers tungod nga gainulan pa abi. So maayo-ayo subong nga simple na kay naguntat ng ulan sa pagina basko gawang ulan. So medyo pa sunod-sunod na lang, nagasunod-sunod lang na magpalapit ang mga farmers natin farm workers. Sir, ang pamangkot saan naman ayhan liwat bukas ang puerta sa NFA San Jose para sa sining klase sa programa ang pagbaligya sang benteng bigas meron na or for today lang gid ini ang aton nga pagbaligyaanay para sa aton nga mga rice farmers, Sir Sunny. Attorney, bali tungod nga 500 bags according kanina kay manager ang as per request sa ila sang food terminal incorporated sa central office sa Manila. Balik ko hindi maubos ang 500 bags today. So pwede pa nila ma-extend ang selling until tomorrow or until supply last nga maubos ang stocks. Wow. Na 500. Oo. Sir Sunny, bilang program coordinator dira sa may province of Antique, ano kadako nga bulig ining 20 pesos per kilo nga bugas para sa aton nga mga mangunguma, especially mga rice farmers naton nga may duta nga ginasaka nga 2 hectares and below, no? Yes, attorney. Buinas ini nga aton nga mga rice farmers, considering ganin nga damo naga-komento online, damo naga-personal message sa aton, sa amon diri sa DA app ko sa Antique. Pero galing iti may guidelines kita, amo nang gina-explain namon, masami ko nga ginaliwat-liwat, nga iti may guidelines kita, only rice farmers, no? Kaya sila ang direkta na napiktuhan sa mga imported na mga bugas nga ini. So, ining rice farmers na may 2 hectares and below, sila ang gina-consider natin ng mga magagmay nga mga mangunguma na apektado sa rice tariffication law. Sir, for sure, ikaw nakita mo, nasaksiyan mo, ang kalidad sang bugas dira nga ginabaligya, no? For sure, ikaw maka-vouch, ikaw nga consumable, no? Edible, no? Ang bugas nga ginabaligya sa 20 pesos per kilo nga programa sang administrasyon. Exactly, attorney, nami ang politika natin nga bugas kang NFA na nakapasar ini sa ilang nga standard, no? Kung sa ilang nga screen, no? Sa ilang sa nag-bill sa ilang nga mga farmers, no? Kaya hindi magpwede nga
madilang ang farmers na hindi namin ang quality. So dapat Yes. nakabase man sa ila na standard na long grain, maayo ang itsura, ang puti, no? Kaya mo na ang quality na gina-maintain sa aton nga NFA para nga hindi man maguba ang aton nga NFA. Ilabi na din sa mga nagakomento, no? Nga mga alintang una nga kung balagan nila ako makabati ka ni NFA sa laag ila na kung lain ang ilang paghamot na hindi marami ang quality ng bugas, ang na Yes. hindi makaon sa tao. Kasi sabihin namin attorney, namin idea ko. Sir, sa may handog ng Pangulo no sa September 13, sino ay ang mga naka-avail ng mga beneficiaries no for the Benting Bigas meron na programs ang administrasyon. Sa aton nga mga late tuners, by the way, aton ginaistoryahan ining Benting Bigas meron na program sang NFA kag Department of Agriculture Western Visayas nga ginabaligya karon no sa may San Jose de Buena Vista no. So sa aton nga mga tagpalamati ang ining Benting Bigas meron na subong no nga ginabaligya sa NFA warehouse sa San Jose, exclusive ini no for the rice farmers nga ang ilang duta nga ginauma ara sa 2 hectares and below. So yari no si Sir Sunny nagabalik sa aton nga piyak nga linya. Sir Sunny, for sure ara ikaw or nakahibalo ikaw no sang ginhiwat nga pagbaligya man sang 20 pesos per kilo nga bugas sa kadungan sang handog ng Pangulo sang September 13. Ang ato bala no nga pagbaligya sang bugas para lang man to sa mga rice farmers, Sir Sunny, or even ang iba nga mga beneficiaries naton pwede maka-avail sadto sang Benting Bigas naton. So may ligad nga Sabado attorney, September 13, birthday sa naton nga presidente. Yes. Amo nang regalo ya sa aton nga mga not only farmers, no, but of course ang ginatawag naton nga mga vulnerable sectors, pareho sa senior citizen, single parent, PWD, four-place nga beneficiaries. No, amo na sila ang mga vulnerable sectors nga naka-avail sang 20 pesos na bugas sang nagligad nga Sabado sa may San Jose Business Park, San Jose Antique. At least no may mga other sectors pa nga naka-avail sang 20 pesos per kilo nga bugas adtong ginhiwat nga handog ng Pangulo sa kadiwa ng Pangulo usa din ginbaligya no ining Benting Bigas meron na program. And sa karon ginaklaro naton ang ginabaligya sa NFA warehouse exclusive for rice farmers nga ang again nung ila ginauma 2 hectares and below. Siguro Sir Sunny na Siguro Sir yes no Sir Sunny, siguro last na lang ang imong nga pag-invite no sa aton nga mga rice farmers, mga Antiqueño farmers naton nga mag-avail sining Benting Bigas meron na kay syempre limited lang man no ginapaubos naton ining ginhatag nga 500 sacks no, tama ba Sir Sunny? Yes attorney, 500 sacks at 50 kilos per sack. Ang imo nga invitation Sir Sunny no sa aton mga rice farmers. So ang ginambitar namon ang mga mangunguman na malapit sa San Jose, ilabi na gid sa kaiping na mga munisipyo, Hamtik, Sibalom, San Remio, Bilison, and even Tobias Fournier or makakanto diri sa may NFA warehouse sa may San Fernando, San Jose Antique. Pwede gid kamo maka-avail sa sining presyo no kung offer sa aton nga presidente ang Benting Bigas no para sa aton sa inyo nga mga mangunguma kag manokobra sa uma no dire sa may probinsya sa Antique sa presyo nga 20 pesos. So pwede ka makabakal minimum sang 4 ka kilo kag pwede ka makakuha maximum of 1 sack or 50 kilos good for 5 months na ina para hindi ka na makabalik sunod nga bulan kung yung kaso nga may ilunsyar pagid nga
pareho sining programa ang aton nga gobyerno, ang aton nga gobyerno. Yes. And with that, sir, no, madamo man nga salamat sa imong nga tiyempo nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo despite sang weather, no, and kasakuon ninyo dira sa may probinsya sa Antique. Tagaan nyo man sa gihapon kami, no, sang oras para mapalinton ining maayo nga balita para sa aton nga mga rice farmers, Sir Sunny Guangco. Madamo gid nga salamat ato ni Hope kag sa Radyo Pilipinas sa pagbulig sa amon hatag impormasyon kag pag-disseminate ang sining programa para nga makabalita man ang aton nga mga mahunguma kag manugobratauma sa bilog nga probinsya sa Antique. Yes, Sir Sunny, maayong hapon. Salamat gid. Nabatian mga kaabyanan si Sir Sunny Guangco, no, sa Department of Agriculture Western Visayas Agricultural Program Coordinating Officer for the Province of Antique. So good news para sa mga rice farmers, no? Exclusive for rice farmers, no, for those nga nagauma sang kaumhan nga 2 hectares and below, qualified kamo to avail the benteng bigas, no, or 20 pesos per kilo nga bugas nga ginabaligya sa karon sa San Jose de Buenavista sa NFA warehouse. So, na-mention ni Sir Sunny ang mga dapat ninyong dalon, no, as proof nga kamo pwede or qualified to avail the 20 pesos per kilo rice program sang administrasyon. So, dapat kamo rehistrado, no, sa RSBSA sa inik kumbaga talamdan sa mga farmers, no, diri sa Western Visayas. So kung rehistrado kamo dira mga kaabyanan, no, kag ang inyong umano rice farm below 2 hectares and below, no, pwede gid kamo maka-avail sang sining 20 pesos per kilo nga bugas. And naka-vouch siya si Sir Sunny sang quality sang bugas nga ginabaligya dira sa NFA warehouse sa karon, no. Manami ang kalidad kag manamit kaunon ining bugas nga ginabaligya sa idalom sang benteng bigas meron na program. And this is a program mga kaabyanan sa idalom sang administrasyon kung sa diin ginabuligan nato no aton nga mga marginalized sector. Nakit na dira ang aton nga mga farmers, mga mangunguma na makaagom sang mas barato, no, nga bugas. Kaya ang masave nila, no, ang ilang nga makinot sa pagbakal sang bugas, pwede pa nila mabakal sudan. So, good news ang gindala sa ato ni Sir Sunny Guangco, APCO officer, no, sa province of Antique. Sa ato naman yung pagbalik mga kaabyanan, ato na nga istoryahan ang sitwasyon, no, sa province of Iloilo. I-check naton kung kamusta ang mga kabanwahanan naton, may ginbaha bala or may mga pagtiphag sang duta. I-check naton pinaagi sa Operation Center Chief, no, sang PDRRMO Iloilo, si Sir Heman Saraza. Bandayan mga kaabyanan sa pagbalik sang balita sa siya. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang makakabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists
tourist says hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:39 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gyapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante, kagining balita sosyal, kung sa diin, no, aton nga hibalo sa karon ang kahimtangan sang Iloilo Province, kiban pa nga probinsya sa Western Visayas, bangod sang malain nga tiyempo. Diri sa probinsya sang Iloilo, aton i-check, no, kay may mga report nga mga ginbaha nga mga kabanwahanan. So, yari na, no, sa aton nga piyak nga linya, ang hepe sang Operation Center sang PDRRMO Iloilo, si Sir Heman Saraza. Sir, mayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Yes, ma'am. Good afternoon. Sir, kamusta nga aton nga mga kabanwahanan sa karon, no, bangod sang habagat nga gin-enhance ni Mirasol? Yes, ma'am. Basing on the heavy rainfall warning on number 4 issued by Lagasa this 11 a.m., ang Iloilo Province naman nagyapon sa yellow warning rainfall. So, included din naman sa atong yellow warning ang mga kabalwanan sa Lambunaw, Haliway, San Joaquin, Yagaw, Igbaras, Gimbal, Tigbawan, Octon, Leon, Almudjan, Maasin, Kabungan. Abo na sila ang nagala sa yellow warning, which causes them ang may mga isolated kita nga flooding o mga soil erosion kita. So, for flooding, ma'am, yara kita nga reported flooding diri sa Tigbawan, ma'am, sa elementary school, na sa isang tobian ni mga eskwelahan. We have also alert, no? May alert kami na naarang nabato, which is from MBRRMO Pulo Tumbungan. Ang aton ito mga Dynaslope na sensor na ito, niya sa USD ni siya, Dynaslope ni siya nga may sensor ito na tumangin mo, nga sila na sensor ni siya kung mag-aunag na ang lupa due to soil erosion. So, ang yara, ito naman naka-alert level 3 na ni siya dito sa may Tumbungan, which triggers na i-evacuate na mga pumuloy dito malapit sa area sa barangay Bulo, Tumbungan. And yun yun, ma'am, yara, man kita nga flooding, no, sa barangay Bacolod, barangay Buga, and barangay Mina, Liyan, Iloilo. May mga minimal landslides kami mga flooding man kita nga experiensyahan. So, sa karon, sir, as of 1:42 sining nga hapon, 3 ka mga kabanwahanan ang may nakabalhag ng mga pagbaha. Yes, ma'am. Actually, ma'am, we are now on current receiving information from all our inderimos. May mga initial report na kami mga sa Leganes, may flooding mo dito na Tabo. But amat mga nag-subside ang tubig. Ang ano na natin ay continuous ang heavy rainfall since last night at kasubong on touch siya mabalik naman. So, isa ang cause mo sa ating flooding na nag-accumulate ng tubig sa upstream
natanaw hindi ko na downstream ni Philippines natin. Sir, ibalikan ko lang no sa Banwasang Tubungan kasi din alert level 3 ongoing na ni sir ang ato niya evacuation efforts. Ang alert level 3 ma'am kasi naman may pagbulag sa lupa dito sa Indopanga Sensor sa Dinosaur. This is under UST. So may evacuate sila ma'am. They are practice on evacuation. But as to the number of persons ma'am, we are still waiting ma'am sa ato ng MDRI mo na kuha din ma'am ang exact number. For the meantime, they are in process of evacuating sa pumuluyo mga dito malapit sa sensor natin ma'am. What about ang aton nga mga major roads no sa province of Iloilo sir? Tanan bala no nga mga dalanon naton especially mga national highways naton padulong kag pagwa sa probinsya sang Iloilo ang passable sa tanan nga klase sang salakyan. Yes ma'am, passable naman. Although mamayara mga area sang Mina kag sang Leon na obstruct man sa mga rorok inasi niya ang ibang nag-overflow man sa mga rivers, but for now passable na kita ma'am, and we have one damage mga taytay dito sa Leon which causes by soil erosion, so na-damage na yung footbridge dito man sa may barangay Buga. Ang iya naman mga approach ng footbridge, so nag-collapse siya. Hindi siya maagyan subong ang footbridge dito sa barangay Buga. So anong measures nga conduct na dira sir no sa may na iphag nga footbridge sa may Leon? May mga signage na yan sir no nga pahamtang para masiguro ang safety sang aton nga mga kauturan. Yes ma'am, basing on the report na submitted by our MDRI Leon, Mr. Philgen Kagapi, we have initiated response measure. They have coordinated with the engineering team. Ang bilog na mga MDRI ay mga council na sa ngayon nag-kadto dito mong ginasa sa situation. Ginatakan nila na-provide sila sa mga early warning signs natin dito para manikawan ang temporary ang possible risk dito sa collapse na approach and bridge nila. What about sir no ngaton nga klase in-person classes sa province of Iloilo? May mga LGUs ay no nga naka-report nga may suspension sa face-to-face classes sa probinsya sa Iloilo sir. As of this time wala pa kami na-receive na napa-suspend ang klase. But anyway, the Department of Education, may sila mag-depend order. They can, on their own, they can suspend classes if ever na makita nila nga hindi na safe ang atong mga eskwelahan. For the part of the province, we're waiting for the final announcement as to official release of information kung pila din man. Then we will provide you, ma'am, with those information if ever din man nga makasolidate naman the rate options. Sir, kamusta ang ato nga alert status? May ginpasaka bala nato no ang alert status sang operation center naton? For now, we are still on white alert status, pending on the parameters. But for now, ma'am, wala pa ma'am kami sang makita na parameters na pinanglan na mag-alert. But we have given instruction through communication, especially in radio communication, kaya mo siya mga real-time din mga feedbacking mechanism to our MDR most to stay alert and make really all the possible resources and personnel to respond whenever kinanglan sa ating mga MDR mo sa province Iloilo. Yes, kag hopefully no wala na sa mga apektado nga pumuluyo bangod sa malain nga tiyempo diri sa probinsya sang Iloilo. Sir, sa piyak nga bahin no nakita naton sa posting sang OPSEN no sang Iloilo PDRRMO nga nagapanagtag no sang solar panels sa aton nga mga MDRRMO offices no. Ano na nga mga banwa sir ang aton nga ginhatagan sining solar panels and drones kag anong tinutuyo sa sining inisyatibo? Mama, regarding sa sa solar panel natin yung pangatag, we have allocated 43 solar panels from and
genset to all our municipalities, including the Pasig City. Wow. As to the exact figure, ma'am, hindi mo alam ko na yung mga high-risk mga municipalities, but we are preparing those drones again na makatagal man ang iban. For our initial information, ma'am, there is a option. We have allocated, naka-distribute na kami 25 total of drones sa mga municipalities natin, and i-try naman mga makompleto sila. But for the solar panel and genset, may ara kami ilugatag sa ila to complete all the 42 municipalities in Mangkabon City. So mga team na ito sa first and second, including the one, nagpapanghatag ma'am sa aton solar panel. Kumbaga sir, ang aton nga solar panels, tanan nga kabanwahanan makabaton sini, no? While ang drones naman niya, for the meantime, 25 municipalities ang aton nga hatagan. Yes, ma'am. That information, ma'am, according ma'am sa among nga team na nagapang-distribute, kay during the meeting, may arabi mga banwa, may mga arabi sila nga drone. So, yun na lang namin natin mga highways, at mga individual ma'am pasara, at nabudlayan, sa Pilipinas ng mga third fourth municipalities. But eventually, siguro ma'am, pag nag-tapos na and meetingan liwat, probably we can complete all those sa dito municipalities. Sir, basi may listahan kita no sa 25 municipalities nga recipients sining drones naton. If may ara kita no from PDRRMO Iloilo. Sir, this time ma'am, abiyari ako di ma'am sa Sabua. Probably ma'am, the next next na information na ma-release naman, pwede ko siguro mamahatag. But for now, abi ma'am, yes. May information para sa ground. Sir, ano ba lang purpose no nga dako ang importansya sining mga drones naton kag solar panels and the generator set no para sa aton nga mga municipalities sa may probinsya sang Iloilo. Sa aton nga mga late tuners again, ang aton nga ginaistoryahan naman diriya amo ang pagtagtag no turnover sang mga generator sets, solar panels no kag drones sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Kaupod of course no ang hepe sang operations si Sir Heman Saraza. Sir, do ano bala ka importante nga ang aton nga mga MDRRMOs no or aton nga mga LGU sa province of Iloilo may mga solar panels kag drones no nga magamit? Yes, ma'am, very important. Kini siya namang drone kay ano siya mga ato magamit in our response. We can have a scene size up no on air para makita natin yung situation sa impact site. Then additional information mga tabs sa ating drone operator sa ating incident management team on the ground. Advice natin on what to do on a specific type of disaster. So, ma-integrate na siya ma'am ang ating drone sa ating communication and padali natin ang possible response natin sa ating mga kabalwanan. Siguro last na lang sir no, may target ayhan nga kung saan matapos ining pagtagtaga na isang solar panels sa aton nga mga kabanwahanan 43 LGUs sa province of Iloilo, Sir Heman. Yes ma'am, sa dyan sir mga ako although ari nga din mga dyan sir may ginlaktan sa ating team. Ang bilhin na lang ma'am is Oton, Leon, San Miguel, Pabilia, Legane, Distansya. All the rest ma'am na hatagan na namin sa solar panel. Yes.
Wow, maayo nga balita man no sa aton nga mga LGU sa may probinsya sang Iloilo. With this, sir, madamo man niya salamat sa imo nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas sa paghatag no sang impormasyon sa pinakaulihi nga kaimtangan sang province of Iloilo bangod sining habagat, and of course ang pag-turnover sang solar panels or generator set kag drones no para sa aton nga mga LGU sa probinsya sang Iloilo. Sir Heman, madamo gid niya salamat, maayong hapon. Yes, thank you very much, ma'am, and keep safe. Nabatian mga kaabyanan si Sir Heman Saraza, ang hepe sang Operation Center sa PDRRMO Iloilo. Aton ginistoryahan no ining pinakaulihi no nga sitwasyon sa province of Iloilo. Again no i-reiterate naton nga ang reporting sige-sige pa no ang pagbaton sang PDRRMO sang mga datos gikan sa nagkalain-lain nga mga LGUs sa probinsya no. So sa karon ang ila pa lang nga datos may 3 ka banwa no ang nakabalhag sang pagbaha ining Tigbawan no, also ang banwa sang Tubungan. Sa Tubungan naman niya may ara sang soil movement, sa bahin sang Leon may ara man sang reported flooding no. Meanwhile sa may Leganes no suno kaya Sir Heman may ara man sila nga nabaton nga report. However, nag-subside naman no, ang tubig baha dira sa may banwa sang Leganes. Hopefully, hindi na magdamo pa ang mga affected areas sa may province of Iloilo and the other provinces in Western Visayas. Siyempre, ang ato niya pangamuyo no, is for the safety of everybody. Siyempre, we commend also the efforts no of PDRRMO Iloilo Operation Center sa ilang effort nga magpanghatag no sang solar panels and drones no sa mga kabanwahanan, especially sa mga nagakinahanglan gid nga LGU no. So 43 LGUs ang makabaton sang solar panel, and 25 LGUs naman niya ang recipient sang drones no. Actually, kung mag-check no ang aton nga mga responders no, mga katapos ang aton nga DRRM offices no sa kabanwahanan, pwede gid sila makagamit sang drone no without risking their lives no sa baha no. Pwede nila ma-check ang kahimtangan sa mga kabarangay pinaagi sa drones no. That's why amo na ang importansya sang pagpanagtagman sang drones sa mga LGUs no sa probinsya sang Iloilo. So na-mention naton kay na mga kaabyanan nga ari diri no sa probinsya sang Iloilo si Secretary Rex Gatchalian sang DSWD. So nagpabutyag sang iyang kalipay no ang Tiglikom bangod nga gin-highlight sa selebrasyon sang CDD Day sang province of Iloilo ang mga programa man no sang DSWD, lakip na diri ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o KONCALAHI-SEEDS, kag ang Sustainable Livelihood Program nga ginapabaskog pinaagi sa suggestion and recommendation sa mga pumuluyo. Sa bayan naman sang Iloilo Provincial Government, in-reaffirm ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang commitment sa probinsya sa pagpatuman sang KONCALAHI-SEEDS project. Magluwas sa provincial ordinance, nagpasarman no sang guniang palalawigan sang resolution nga naga-declare sang Iloilo bilang predominantly community-driven development province. Dayon sa ubra sang kasaysayan ining province of Iloilo. So again no subong adlaw
ang CDD Day sa province of Iloilo kagintambungan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang oras sa Radyo Pilipinas 1:58 sa hapon. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pagtutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton pasalamatan ang aton nga mga nangin dinapit man no sa sininga programa si Sir Sunny Guangco sang APCO Antique, si Sir Heman Saraza sang OPSEN PDRRMO Iloilo, and of course ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio Engineer Roy Louis Caipang. Sa transmitter si Sir Jeff Bitita. Mga kaabyanan nang kaupan ninyo Hope Tarichante kaganing balita sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming.